Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay nais kong ipabatid sa inyong programa at sa mga masusugid ninyong listeners na isang maganda at masayang araw po sa inyo. Ako si Melody, 30 years old at isang encoder sa isang shipping company. Papa Dudut, ako ay isa sa mga fanatic mo at ng iyong programa. Favorite pastime ko nga po ang inyong mga ina-upload sa YouTube lalo na tuwing gabi. Siya nga pala, nais kong mag-share ng kwento ng aking buhay. Papa Dudut, meron akong best friend simula pagkabata, si Ronnie, isang public school teacher. Matanda ako sa kanya ng 4 na taon. Bata pa lamang kami ni Ronnie ay masasabi kong super close na kaming dalawa. Halos pareho kami ng hilig. At nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Bukod doon ay halos magkamukha kami. Marami nga nagsasabi na para daw kaming magkapatid. Samantala, dahil sa pagiging close naming dalawa, ay hindi ko po maiwasang mahulog ang loob sa akin ni Ronnie. Papa Dudut, niligawan niya ako. Alam ko na tunay ang nararamdaman niyang pag-ibig sa akin. Pero ang problema, parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Bukod roon ay meron akong ibang lalaking mahal. Si Jessie, nakababata naming dalawa ni Ronnie. Sa kabilang banda ay nagpatuloy sa panunuyo sa akin si Ronnie. Hanggang sa isang araw sa simbahan. Melody, bakit mo ba ako inaya dito sa simbahan? Curious niyang tanong sa akin. May sasabihin ako sa iyo kaya dinala kita dito. Humingi kasi ako ng tulong sa Diyos na magdesisyon. Sagot ko sa kanya. Magdesisyon? Para saan? May desisyon ka na ba tungkol sa ipinagtapat ko sa iyo? Tungkol sa espesyal kong nararamdaman sa iyo? Seryoso niyang tanong sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Oo, yun ang hinihingi ko ng tulong sa Diyos para makapag-decide ako ng tama. So, ano na, Melody? Samantala bago ko sagutin ang kanyang tanong, ay huminga muna ako ng malalim. I'm sorry, Ronnie, pero na-realize ko na wala akong nararamdamang espesyal para sa'yo, na hanggang magkaibigan lang tayo. Pagtatapat ko sa kanya. Nanlumo naman si Ronnie pagkarinig sa aking sinabi. Melody, mahal na mahal kita. Giit pa niya sa akin. Alam ko kung gaano mo ako kamahal at nararamdaman ko iyon. Kaso Ronnie, kahit na anong gawin ko, ay wala talaga akong nararamdamang pagmamahal sa iyo. Hindi ko naman pwedeng piliting mahalin ka kasi lalong lalala lang ang sitwasyon. Pasensya na talaga, Ronnie. Pwede pa naman nating ipagpatuloy ang friendship natin. Ako pa rin naman ang best friend mo. Pampalubag loob ko na lamang sa kanya. Pero ayaw ko namang maging best friend ka. Gusto kitang makasama habang buhay. Giit pa niya sa akin. Kaso hindi talaga pwede. Huwag nating pilitin ang mga sarili natin. Ang sabi ko sa kanya. Halata noon kay Ronnie na pinipigilan niyang umiyak sa harapan ko. Bakit? Sino bang dahilan? Bakit hindi mo ako makuhang mahalin? Si Jessie ba? Seryoso niyang tanong sa akin. Oo, si Jessie nga. Siya ang mahal ko. Hindi ikaw. Bagamat ayaw kong saktan ang kalooban ng aking kaibigan. Pero kailangan kong sabihin yon. Nang sa ganon ay hindi na siya umasa. Melody, bakit ba siya ang pinili mo sa halip na ako? Ano ba ang nakita mo sa kanya na hindi mo nakita sa akin? Gusto niyang malaman ang kasagutan. Ronnie, mabait ka at may itsura. Mapagmahal, maalaga, swerte ang babaeng mamahalin mo. Kaso ang problema ay hindi ka ang tinitibok nitong puso ko. Ronnie, makakakita ka pa ng ibang babaeng magmamahal sa iyo ng tunay. Nangihinayang lang ako kasi hindi ako yung babaeng yon. Paliwanag ko naman sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya napigilang umiyak. Wala na ba talagang pag-asa na mahalin mo ako? Hindi ko masasabi yan, Ronnie. Basta ang alam ko si Jessie lang ang mahal ko. Diretsang sagot ko sa kanya. Ang swerte naman ni Jessie kung ganoon. Ang sabi ni Ronnie bago napahagulhol siya sa aking harapan. Huwag mong sabihin yan.
Tandaan mong hindi lang ako ang babaeng magpapasaya sa iyo, Ronnie. Maniwala ka sa akin. Makikita mo rin ang babaeng nakalaan para sa iyo. At kapag nakita mo na siya, makakalimutan mo rin ako. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi kita makakalimutan, Melody. Ikaw lang ang mamahalin ko. Giit niya sa akin. Kahit na hindi tayo ang para sa isa't isa, Ronnie, ako pa rin ang best friend mo, ang kababata mo, at kahit na anong mangyari ay hindi magbabago ang samahan nating dalawa. Sinabi ko iyon para naman kahit papaano ay maibsan ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Sige, Melody, hindi ko na ipipilit pa sa iyo ang sarili ko. Kung kanino ka maligaya, doon ako susuportahan. Kahit na masakit sa akin, isusuko ko na ang pagmamahal ko sa iyo. Sana'y maging masaya kayo ni Jessie. Iyon ang sinabi niya sa akin bago siya tuluyang umalis. At hindi muna nagpakita o nagparamdam sa akin sa mahabang panahon. Papa Dudut, alam ko kung gaano kasakit iyon sa part ni Ronnie, pero kailangan ko iyong sabihin sa kanya. Ayaw ko kasi siyang paasahin. Bukod sa mas masasaktan siya. Kung pipilitin ko siyang mahalin, kahit na iba talaga ang mahal ko. Hindi kaya iyon ng konsensya ko, Papa Dudut. Samantala, pagkatapos ng eksenang iyon, ay hindi muna ako kinibon ni Ronnie at iniwasan niya ako. Naintindihan ko naman siya, Papa Dudut. At ayaw lang niyang masaktan lalo na kapag kasama ko si Jessie at masaya kami sa isa't isa. Samantala, 2 taon tumagal ang relasyon namin ni Jessie. Noong una ay naging masaya ako sa piling ni Jessie. Pero dumating ang panahon na binayo ng pagsubok ang aming relasyon. Agad na bumitaw si Jessie kasi may nabuntis siyang ibang babae at kailangan niyang panagutang iyon, Papa Dudut. Sobra kong nasakta noon. Buti na lamang at to the rescue ang aking guardian angel. Diyos ko, bakit ganoon ang nangyari sa amin ni Jessie? May mali ba ako? Ano bang naging pagkukulang ko sa kanya? Mali ba ako ng minahal? Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Minahal ko pa naman siya ng buong tapat. Tapos ay lolokohin at iiwanan lamang niya ako ng basta-basta. Diyos ko, tulungan mo kong makamove on. Iyon ang natatandaan kong dasal sa Panginoon ng mga panahong iyon. Hanggang sa bigla na lamang akong nakarinig ng boses ng lalaki mula sa aking tabi. Melody, anong ginagawa mo rito sa simbahan? At saka bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Nagulat naman ako nang makita ko si Ronnie sa aking tabi. At hindi ko na itago sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Ronnie, tulungan mo ako. Umiiyak ang sabi ko sa kanya. Oo, tutulungan kita. Magkaibigan tayo, hindi ba? Ano ba ang problema mo? Bakit ka ba umiiyak? Usisa niya sa akin. Si Jessie, iniwan na niya ako. Pag-amin ko sa kanya. Ha? Pero bakit? Hindi ako makapaniwala, Melody. Almost 2 years na kayong magkarelasyon. Tapos masisira lang ng ganoon. Akala ko ba ay mahal na mahal ka ng lalaking iyon? Tila gulat na gulat niyang tanong sa akin. May nabuntis siyang ibang babae at mas pinili niya yon kesa sa akin. Ronnie, niloko lang niya ako. Minahal ko naman siya at naging mabuting nobya naman ako sa kanya. Pero sinaktan pa rin niya ako. Ronnie, ang sakit-sakit ng ginawa niya sa akin. Wika ko. Mamayang kaunti ay naramdaman ko na lamang na nakasandal na ako sa kanyang balikat at doon ay inaalo niya ako para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Huwag mo nang iyakan pa si Jessie. Hindi siya ang lalaking iniiyakan at pinaghihinayangan. Kalimutan mo na siya. Isipin mo na lang at hindi siya ang lalaking nararapat para sa'yo. Ano, Melody? Tahan na. Sige ka. Masasayang lang ang ganda mo kung ipagpapatuloy mo ang pag-iyak mo. Ang sabi pa niya sa akin. Mahal ko pa rin si Jessie. Pagtatapat ko pa sa kanya. Huwag ka ngang magpakatanga. Best friend. Mamahalin mo pa rin ba ang isang taong sinaktan ka lang? Melody, kalimutan mo na ang lalaking iyon. Alam mo kung ako lang sana ang pinili mo. Hindi ka iiyak ng ganyan.
Malungkot na wika pa niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi lang ikaw ang nasasaktan ngayon. Ako rin. Nasasaktan ako kasi umiiyak ang best friend ko, ang babaeng gustong gusto kong mahal. Nasasaktan ako kasi kahit na anong gawin kong efforts para ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal, ay hindi rin niya pinapansin yon. Nasasaktan ako kasi patuloy na nagbubulag-bulagan ang babaeng iyon sa pag-ibig ko. Napatingin naman ako sa kanya. Ronnie, patawarin mo ako, pero hanggang best friend lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Kung ako lang sana ang minahal mo, hindi mo mararanasan ang mga iyan. Hindi ka iiyak sa akin. Pero ganon talaga. Kahit na anong gawin ko, hindi mo ko kayang mahalin. Kailangan ko na lang tanggapin na hanggang dito na lang tayo. Damang-dama ko ang sakit sa sinabing iyon ni Ronnie. Siguro nga napakamanhid ko pagdating sa iyo. Naaasar ako sa totoo lang. Kasi hindi ko kayang mahalin ang best friend ko na handang sumalo sa akin sa lahat ng oras. Pero anong magagawa ko? Hindi talaga eh. Ronnie, hindi ko alam kung kailan kita matututunang mahalin. Tugon ko sa kanya. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Huwag ka nang umiyak. Samantala'y nagpahid naman ako ng luha. Sige, hindi na ako iiyak. Ayaw ko namang maging OA ako sa harap ng best friend ko. Basta Melody ha, tandaan mo. Hindi man naging tayo, handa pa rin kitang tulungan at mahalin bilang best friend. Basta sa lahat ng oras na kailanganin mo ako, naririto lang ako to the rescue. Sabi na lamang niya sa akin. Papadudot nagpatuloy sa panunuyo sa akin si Ronnie, pero negative pa rin ang resulta. Hindi niya ako napa-in love. Siguro dahil sa kapatid lang talaga ang turing ko sa kanya. Sinubukan ko rin naman siyang mahalin, pero hindi talaga madikta ng puso ko. Samantala, makalipas ang ilang buwan ay tumigil sa panunuyo si Ronnie sa akin, pero nanatili siyang best friend ko. Mahalaga, maalalahanin at sweet. Pinaparamdam pa rin niya sa akin na espesyal ako sa kanya. Alam mo, swerte ang mapapangasawa mo. Natatandaan kong sabi ko sa kanya isang umaga. Napangiti lamang noon si Ronnie. At paano mo naman nasabi yan? Siyempre maalaga ka. Maalalahanin, masipag. Tingnan mo nga iyon. Alagang-alaga mo ako ngayon. Puri ko naman sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa iyo suswertihin ka kung ako lang ang pipiliin mong mahalin. Maya-maya sabi niya sa akin. Hindi naman ako nakakibo noon dahil napapaisip din ako kung swerte pala ang mapapangasawa niya. Bakit hindi na lamang ako? Bakit pa kasi ayaw mo pa akong piliin? Ilang beses na nga akong nagpaparamdam sa iyo. Biro pa niya sa akin. Hindi pa rin ako kumibo noon at nakangiti lamang habang nakatingin sa kanya. Bakit ba kasi ayaw mo akong mahalin? Siguro naman ay qualified na ako sa standards mo. Alam mo Melody, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. You keep on searching for Mr. Right. Pero ang hindi mo alam ay kaharap mo na ang lalaking handang maging Mr. Right para sa iyo. Pangungumbinsi pa niya sa akin. Ronnie, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hanggang magkaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo? Mahina kong response sa kanya. Alam ko hanggang doon lang ang role ko sa buhay mo. Wala akong magagawa doon. Pero hindi ko pa rin nakikitang malungkot si Ronnie Papadudut. Hindi ko alam kung nagpe-pretend lang ba siya o tanggap na niya talaga ang katotohanan. Pasensya na talaga. I know how much you love me. Hindi ako manhid, Ronnie. Pero sa ngayon kasi ay wala pa akong nararamdaman sa iyo. As in beyond friendship feelings. Sa ngayon hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. But still, hindi ko naman sinasarado ang puso ko sa mga posibilidad na mahalin din kita. Ronnie, if you really love me, handa kang maghintay sa kasagutan ko. Pero hanggang kailan yon? Curious niyang tanong sa akin. Iyan ang hindi ko alam. Kaya maaga pa lang sinasabi ko na sa iyo. Huwag ka nang maghintay pa sa akin. Huwag ka nang umasa na magiging tayo sa bandang huli. Sagot ko naman sa kanya. Sige Melody, iyon lamang ang sabi niya sa akin.
Actually, nanghihinayang ako sa sitwasyon natin. Nanghihinayang ako because I can't love you today. May hinahanap pa kasi ako sa inner self ko na pwedeng makapagsabi na handa na kitang mahalin. Pero hindi ko pa siya mahanap eh. On the other hand, ayaw ko namang maging selfish sa'yo. Kaya hanggang ngayon ay sinasabi ko sa'yo na magmahal ka ng iba. Because I admit baka wala kang mapala sa paghihintay sa akin. Don't deprive yourself with happiness. Karapatan mong lumigaya at hanapin mo ang kaligayahan sa ibang babae. Wag lang sa akin, paliwanag ko pa sa kanya. Sige Melody, tatandaan ko yung mga sinasabi mo. Nakangiti niyang wika sa akin. Iyon na nga papadudot, doon ay muling sinabi sa akin ni Ronnie na mahal pa rin niya ako. Pero tanggap niya ang aming sitwasyon. Hindi na rin niya pinipilit ang sarili niya. Bagkus ay susuportahan daw niya ako sa mga gagawin kong desisyon sa buhay. Papadudot, doon ko na-realize na napakaswerte ko. Kasi may best friend akong ganoon. Hiling ko lang noon sa Diyos na sana'y masuklian ko ng pagmamahal ang pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Papadudot. Nagpatuloy ang pagiging magkaibigan namin ni Ronnie kahit na hindi ko masuklian ang pagmamahal niya sa akin. Bagamat inaamin ko nagigilty ako. Samantala, tumigil na si Ronnie sa panliligaw sa akin na siya ko namang na-miss. Hindi ko maipaliwanag pero hinahanap-hanap ko yung mga panunuyo at pangungulit niya sa akin noon. Papadudot, masyado akong nanibago noon. Kaya isang araw naglakas loob na akong tanungin si Ronnie. Samantala isang araw ay nagpasya si Ronnie na tulungan akong maglinis ng bahay. At habang naglilinis kami ng mga pinggan ay hindi maalis sa amin ang harutan. Ang bilis mo namang maghugas, una ko sa kanya. Mabilis ako pero pulido yan oh, kahit amuyin mo pa yan. Mabango hindi ba? Pagmamalaki pa niya. Alam ko naman yan. Kilala kita. Lahat ng ginagawa mo ay pulido. No wonder ilang beses ka nang na-promote sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Puri ko naman sa kanya. Oo nga, mabilis nga ako sa mga gawaing bahay at opisina. Pero pagdating sa iyo, mabagal. Ikaw kasi ang hirap mong mapa-oo. Biro niya sa akin. Saglit akong natawa. Pagkatapos ay may tinanong ako sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Tinatanong pa ba iyan? Alam mo ang sagot? Wika niya sa akin sabay kindat. Natanong ko lang kasi akala ko sumuko ka na sa akin. Hindi ka na kasi nanliligaw sa akin eh. Katwiran ko. Bakit namimiss mo ba? Panunubok pa niya sa akin. Sabihin na nating oo. Mahinang tugon ko sa kanya. Mahinang tumawa si Ronnie bago muling nagsalita. Talaga? Niya. Melody. Oo, inaamin ko na hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero tumigil na ako sa panliligaw. Kasi ayaw ko namang makulitan ka sa akin. At saka alam ko na hindi na magbabago ang pagtingin mo sa akin. Tinanggap ko na lang na hanggang best friend na lang tayo. At saka pinaubaya ko na sa tadhana ang lahat. Kung mamahalin mo ako, ayos. Kung hindi, ayos pa rin. Kasi meron ng room para tumibay ang friendship natin. Paliwanag naman niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng guilt at lungkot dahil sa mga sinabi niyang yon. Papadudot. Sana masuklian ko ang pagmamahal mong iyan sa akin. Don't worry, nasuklian mo na. Yung pagiging mag-best friend natin hanggang ngayon. Sukli na maituturing iyon. Masayang sagot niya sa akin. Lalo lang tuloy akong inusig ng aking konsensya. Alam mo Ronnie, minsan naasar ako sa iyo. Naibulalas ko. Teka, bakit ka naman naasar sa akin? Nakangiting wika niya sa akin. Kasi napaka-martir mo. Nakokonsensya tuloy ako. Hindi ko alam papadudot kung ginagamitan ba niya ako ng reverse psychology para makonsensya ako sa ginagawa ko sa kanya. Samantala ay tumawa lang ulit si Ronnie. Kung makonsensya ka man, hindi ko na kasalanan yon. Ikaw kasi pinapahirapan mo pa ako eh. Biro pa niya sa akin. Papadudot. Pagkatapos noon ay muling nangulit sa akin si Ronnie at muli niya akong sinuyo. Ngunit ang pagkakamali ko noon ay
Patuloy ko siyang binaliwala na siya namang nagpasakit sa damdamin niya. Kaya isang gabi, Melody, wala na ba talagang pag-asa ko sa'yo? Seryosong tanong niya sa akin. Ngunit wala siyang response na nakuha sa akin. Kaya muli siyang nagtanong sa akin, bakit ba hindi mo ako makuhang mahalin ha, Melody? Ano ba talaga ang mali sa akin? Ano pa bang gusto mong gawin ko para mahalin mo lang ako? Ano pa ba ang dapat kong gawin para maging tayo na? Bakit hindi mo maramdaman ang pagmamahal ko sa'yo? Melody, bakit patuloy mo akong sinasaktan ng ganito? Huminga lamang ako ng malalim ng sandaling iyon. Hindi ako makapagsalita, Papa Dudut. Kasi baka kung ano lang ang masabi ko, na lalo lang ikasasama ng loob niya. Bakit ang manhid mo? Lahat ginawa ko na. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat. Pati oras ko, buhay ko. Tapos wala pa rin. Hindi naman sa humihingi ako ng kapalit. Pero kahit katiting man lang na pagmamahal, wala kang nararamdaman sa akin? Question niya sa akin. Sa totoo lang ay naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko sa iyo. Hindi ko alam kung pagmamahal na ba ito. Hindi ko ma-explain. Sa totoo lang, Ronnie, sinubukan naman kitang mahalin. Kaso hindi ko alam kung bakit hindi pa ako maliwanag sa tunay na nararamdaman ko sa iyo. Ayaw ko namang magmadali kasi ayaw kong pagsisihan iyon sa bandang huli. Ronnie, unawain mo na lang ako. At saka sinabi ko na sa iyo na ang maaga pa. Na huwag kang maghintay sa akin. Na huwag kang umasa sa akin. Kasi ayaw ko masaktan ka lang sa huli. Pagtatapat ko sa kanya. Samantala'y huminga muna siya ng malalim sa akin bago muling nagpatuloy. Nga pala, Melody, natanggap na ako bilang teacher sa Amerika. Inaayos ko na ang mga papeles ko papunta roon. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ano, Ronnie? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may bala ka palang pumunta ng Amerika? Hindi ba naroon na ang tatay ko? Noong 1 taon pa niya ako pinipetisyon. Doon ako magtuturo bilang teacher. Bale baka sa susunod na buwan ang alis ko. Inform niya sa akin. Bakit ka pa aalis? Iiwanan mo na ako? Alam ko wala akong karapatang magtanong noon sa kanya. Pero nagawa ko pa rin iyong sabihin. Naroroon kasi sa Amerika ang opportunity, malaki ang kikitain ko doon bilang teacher. Hindi naman kita iiwanan. Melody, aalis lang ako para maliwanagan ka. Kung ano ba talaga ang role ko sa buhay mo. Baka kasi nakakagulo na ako sa buhay mo. Diretsang wika niya. Yan na ba talaga ang desisyon mo? Usis ako sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot sa akin. Buo na ang desisyon ko, Melody. Sige, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Yun na lamang ang sagot ko sa kanya. Pero meron pala siyang ini-expect na sasabihin ko. Pero hindi ko nagawa. Alam mo, hindi iyan ang ini-expect kong sasabihin mo sa akin. Pero sige, salamat na lang. Pero Melody, ngayon ko lang napatunayan na wala talaga akong pag-asa sa'yo. Siguro nga dapat wag na akong umasa sa'yo. Sige, susubukan kong kalimutan itong mga nararamdaman ko sa'yo. Ang sabi pa ni Ronnie sa akin. Sa totoo lang, ayaw kitang umalis. Pero ano bang magagawa ko? Ang sabi ko sa kanya. Pero kinontra iyon ng best friend ko. Meron kang magagawa. Kung sasabihin mo lang sa akin na mahal mo ako, hindi na ako aalis. Pero alam ko naman na hindi mo iyon sasabihin sa akin ngayon. Iyon na lamang ang sinabi niya sa akin bago kami tuluyang nagkahiwalay. Papa Dudut, doon ay hindi ko inaasahang malalaman mula sa kanya na nakatakda pala siyang umalis noon papunta sa Amerika. Sa totoo lang ay nakaramdam ako ng lungkot at inuudyukan na ako ng konsensya ko na sagutin na siya. Pero binabaliwala ko pa rin siya. 1 buwan na ang lumipas ay natuloy papunta ng Amerika si Ronnie. Doon ako sobrang nangulila sa kanya. Doon ko rin na-realize ang kahalagahan niya sa buhay ko, na mahal ko pala siya. Kaso 1 taon ang lumipas pero wala akong naging balita kay Ronnie, Papa Dudut. Sobra akong nalungkot noon at pinagsisihan ko ang pambabaliwala ko kay Ronnie. Kaya araw-araw kong pinapanalangin sa Diyos na sana'y magparamdam na si Ronnie.
hanggang sa isang araw ay dininig ng Diyos ang aking panalangin. Ronnie, hindi mo alam kung gaano ako nangulila sa iyo. Alam mo ba sa isang taong pagkawala mo, na-realize ko na mahal talaga kita, Ronnie. Oo, mahal na mahal kita. Nakikiusap ako sa iyo na bumalik ka na rito sa Pilipinas. Pakiusap ko sa kanya noon. I'm sorry, Melody, pero hindi na ako makakabalik dyan. Sabi sa akin ni Ronnie habang kausap niya ako sa telepono. Ha? Pero bakit, Ronnie? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi na pwedeng maging tayo. Diretsa niyang sabi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ronnie? Huwag mong sabihin sa akin na. Kinakabahan kong wika noong sandaling iyon. Kaya ako tumawag sa iyo. Kasi magpapaalam na ako sa iyo. Ngayon ang araw ng kasal ko. Kaya hindi na pwedeng maging tayo. Pag-amin ni Ronnie sa akin. Pero mahal na mahal kita. Totoo yung sinabi kong yon. Doon ko na na-realize kung gaano ko pala siya kamahal. Papa Dudut. Pero huli na ang lahat. Sana noon mo pa sinabi sa akin iyan. Kung mahal mo talaga ako, noon pa lang ay pinahalagahan mo na ako. Pero hindi. Alam mo, Melody, masakit sa akin noong sabihin mo sa akin na wala akong pag-asa sa iyo. Kahit masakit, itinanggap ko iyon. Akala ko wala nang katapusan itong sakit. Pero mahal ako ng Diyos. Ibinigay niya sa akin ang babaeng nakatakda para sa akin. Kahit na hindi man naging tayo, masaya na rin ako. Kasi natutunan ko ang magparaya. Paliwanag niya sa akin. Sa kabilang banda, hindi ko na napigilan na umiyak. Habang hawak-hawak ko ang telepono. Hanggang dito na lang tayo. Pero Melody, pwede pa naman nating ipagpatuloy ang pagiging mag-best friend natin. Siguro Diyos na mismo ang may kagustuhan nito. Alam niya na mas mabuti kung magiging mag-best friend lamang tayong dalawa. Pagtatapos pa ni Ronnie. Papa Dudut. Sobra akong nasaktan noon. Sobra kong pinagsisihan ang lahat. Pero tinanggap ko na lamang ang katotohanan. Kasi ako rin naman ang may kagagawa noon. Hinangad ko na lamang na maging masaya si Ronnie sa buhay niya. Samantala, kahit na hindi kami naging magkatuluyan ni Ronnie, ay naririto pa rin siya sa puso ko hanggang ngayon. Nasa aking puso pa rin ang mga alaala niya sa akin. Papa Dudut, siguro nga hanggang ngayon ay nanghihinayang pa rin ako. Pero sa mga pagkakamali ko kay Ronnie, marami po akong natutunan. Natutunan kong pahalagahan ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng tadhana. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. At least ay naibahagi ko rin sa wakas ang buhay pag-ibig ko sa inyo. Papa Dudut. Dahil ilang beses ko na rin tinangkang sumulat. Kaso dahil sa sobrang busy ay ngayon ko lang natapos. Papa Dudut, muli ay maraming salamat sa kaunting panahong ibinigay mo sa akin. Sa mga miyembro ng staff mo, more power sa inyo and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Melody.